John 14:12-14. I can assure you that whoever believes in me will do the same things I have done, and they will do even greater things than I have done, because I am going to the Father. And if you ask for anything in my name, I will do it for you. Then the Father's glory will be shown through the Son. If you ask me for anything in my name, I will do it. Sabi ni Jesus. Ang pamagat ng ating pag-aaral, the same and even greater. Balikan natin, isa-isahin ang mga verses na ito at hanapan natin ang dagdag na liwanag through some ideas of quantum physics. Alam niyo naman yun ang ating flavor of the month ngayon na lente, na lenses through which we want to magnify what Scripture could mean to us today. John 14:12-14, and this time, verse 12. I can assure you that whoever believes in me, sabi ni Jesus, will do the same things I have done. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. Sa quantum entanglement, when two or more particles link up in a certain way, no matter how far apart they are in space, their states remain linked. Affecting one of the particles instantly affects the other. One event will impact another even if these are far apart. So entangled particles will always be connected. Whatever is done to one will instantly affect the other. So I can assure you, sabi ni Jesus, that whoever believes in me will do the same things I have done. This could mean na pag entangled or connected or related ka kay Jesus, you can also do what He can do. Kasi ang entangled pair ay nawawalan na ng self-identity. They will work as a pair, always. Nagiging isa na kayo. Kaya tayo ay nakikipag-isa kay Jesus sa pamamagitan ng pananalig. At kung titingnan natin yan through quantum physics, ay parang nagkakaroon ng entanglement. Kaya kita itong katotohanan na ito sa Matthew 25:40-45. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. So nakakita natin dito na entangled yung hari at yung mga pinakahamak niyang lingkod. Kung ano ang gawin mo sa lingkod, ituturing ng hari na ginawa mo sa kanya. In fact, ginawa mo rin sa kanya. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. So sa quantum entanglement enables particles to affect each other instantaneously across any distance. Entangled particles would remain connected even if they were on opposite sides of the universe. Kaya yung eternal security na madalas ay pag-usapan, pagtalunan pa nga, for those entangled with the Father through the Son Jesus, through Jesusness, through love and grace, can be possible. Pag nakipag-isa ka na kay Kristo, at si Kristo ay nakikipag-isa sa Ama, di parang nakipag-isa ka na rin sa Ama, so nagkakaroon ka ng eternal security. Paano ka mawawalay sa Kanya kahit kailan? John 1:12-13, but some people did accept Him, meaning got entangled with Jesus. They believed in Him, and He gave them the right to become children of God. They became God's children, but not in a way that babies are usually born. And parenthetically, I ask, but by entanglement? It was not because of any human desire or plan. They were born from God Himself. So get entangled with Jesus, with love, with grace, with Jesusness. Be one with Jesus. John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya
ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. In other words, entangled with God. Acts 16:31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. In other words, get entangled with Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. John 14:20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama, or I am entangled with the Father, at kayo na may nasa akin, you are entangled with me, at ako'y nasa inyo, and I am entangled with you. John 17:23, Jesus to the Father, ako'y nasa kanila, at ikaw ay nasa akin. We are all entangled, upang lubusan silang maging isa, or entangled with each other, with one another. Ngayon, kung pinag-uusapan natin, be entangled with Jesus because Jesus is entangled with the Father. In such a way, you get entangled with the Father at ang lahat ng mga believers kay Jesus also become entangled with one another. Napakahalaga na entanglement, but don't negate it. Huwag kabaligtaran ang gawing entanglement. In other words, do not be entangled with the Pharisees, with the law, with judgmentalism. Pag entangled ka with the Pharisees, you are forever being judged. Pag entangled ka with the law, you are forever being condemned. Pag entangled ka with judgmentalism, you are forever behaving like the Pharisees. Kaya get entangled with Jesus. Make a relationship with Jesus through faith. Do not make that relationship with the Pharisees, with the teachers of the law. John 14:12-14, I can assure you that whoever believes in me will do the same things I have done. At ito yung mahalagang part. And they will do even greater things than I have done, because I am going to the Father. Malaking kababalaghan ng verse na ito sa mga maraming hindi nanunuri. Sabi ni Jesus, at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Anong ibig niyang sabihin na yung mga nananampalataya sa Kanya ay makagagawa ng mga nagawa niya at hihigitan pa ang mga nagawa niya dahil siya'y babalik na sa Ama? What is quantum physics in they will and they will do greater things? Let's think of the observer effect. The act of observing changes the thing being observed. This effect suggests that consciousness creates reality. Kaya sa they will, they meaning the observer. And they will do even greater things than I have done because I am going to the Father could mean na ipinaalam na ni Jesus paano magwo-work ang mga bagay-bagay. And because consciousness creates reality, you can do more things. Kasi you can keep creating what you want in accordance with your entanglement with Jesus, who is entangled with the Father. Sabi ni Jesus, kumahanga kayo, nagugulat kayo sa mga ginawa ko, magagawa niyo rin yan. Mahihigitan niyo pa dahil ako'y lalapit, babalik na sa Ama. So sabi, dahil kayo entangled sa akin by faith, and because when two entangled pairs affect one another or each other, therefore, what I can do, you can do. You can affect me, I can affect you. And because I am entangled with the Father, and when I return to the Father, I get even more entangled. Therefore, you get even more entangled with me. You can do even greater things than this that I have been doing while I am with you. Ano magandang application yan? Get affected by Jesus. Not by the Pharisees. Not by the teachers of the law. Not by the priests who were very, very judgmental and legalistic. John 15:5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, sabi ni Jesus. In other words, we are entangled. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Wala kayong magagawa kung kayo'y not entangled with me. So get affected by Jesus, and also very importantly, affect Jesus. Yes, you can affect Jesus. Kasi entangled tayo with Him. John 14:14,
Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. O ayaw nyo pa bang patunayan niya that you and I can affect Jesus by faith? Because we believe in Him and we are entangled with Him. So ano ang dapat atupagin ng mga mananampalataya? Think of Jesus. Not of the devil, not of demons, not of priests and Pharisees and teachers of the law. Think of Jesus. Because when you think of Jesus, Jesus affects you and you affect Jesus. Think like Jesus. Do not think like the Pharisees. Pray in the name of Jesus. Always invoke the name of Jesus, not the name of demons. Kung lagi mong demonyo ang pinag-uusapan, kinatatakutan, iniisip, yun ang nangingibabaw at kumukubabaw sa iyo. Think and pray in the Spirit and according to the will of Jesus. Pray in the essence of Jesusness and love. Na lahat dapat ng takbo ng ating prayer empowered by love, motivated by love, and bears fruits of love. Mark 16:17, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. At bakit nga? Because you are entangled with Jesus, therefore entangled with the Father. Therefore observe, think, pray, as Jesus would. Yung tinatawag sa quantum physics na observation, thinking lang yun, praying. Pagka iniisip mo, tinitingnan mo, sinusukat mo, observation yon, and you always affect what you observe. Pagka inilubog mo halimbawa ang thermometer sa tubig para kunin mo ang kanyang temperature, napalamig mo na yun ng konti. Kung malamig yung thermometer, naapektuhan mo siya. Pagka maglalagay ka ng hangin sa gulong ng kotse, medyo susundutin mo yung butas doon para lumabas ng konti yung hangin, para malagyan mo ng bagong hangin, naapektuhan mo siya, no matter how small. Hindi mo pwedeng hindi maapektuhan ang iyong bagay na pagtutuunan mo ng pansin. Kung pagtutuunan mo ng panalangin, ng iyong mga desires, yun ang iyong binubuo para magpunta sa iyo in reality. Observation causes the system to collapse into a single outcome. Halimbawa, sa ating illustration, itong pusang ito, pwedeng sabay na ang pusang ito ay dead or alive. Depende kung ano ang observation mo. In this illustration, the cat is both alive and dead at the same time until observation is done. After the observation, only one possibility will emerge. In other words, you can do greater dahil other than creating your own reality, you also have the option to choose an outcome from a reality that is already existing. Either mag-create ka ng bagong reality or i-alter, baguhin mo yung existing reality. Kaya sabi ni Jesus, madalas niyang sinabi, your faith has healed you. Your faith has altered your reality. Your faith has made you well. Your faith, your prayer, your thinking, at sa quantum physics, your observation creates your reality. It can amplify or increase the possibility of one outcome to manifest. Halimbawa, a particle has a 50% chance of appearing in the north and 50% chance of appearing in the south. If an observer will measure the particle to appear in the north, it will show up there more than it should by random chance. Somehow, by interacting, the observer changes the chances of the system. In other words, kaiisip mo, kapipray mo, kapipilit mo na doon siya magpunta, di doon nga siya nagpunta kasi nga merong ganong reality. At nakikita yan sa Luke 18:1-5, yung biyudang mapilit. Sinabi ni Jesus, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon, may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang matagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao,
ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupuntan niya rito. So you see, na-quantum yung hukom. Kaya sabi ni Jesus, you can do greater things. Kasi this time, may third capability ka pa. You can increase the chance of something to happen. Why? Because you are with me, I am with the Father, and I am going back to the Father. Therefore, I will be more.
related to the Father, therefore you will be more related to me, and therefore to the Father, therefore you can do greater things. In greater, there is amplification of probability because of the observer's interaction with the system. So, from these examples, ang believer ay may tatlong pwedeng gawin if you look into quantum physics lenses. 1, mag-create ng sariling reality. 2, pumili ng outcome na gusto mo sa isang existing reality. 3, pataasin ang chance na mangyari ang gusto mong mangyari based sa mga choices na nakalatag na. So, what is quantum physics in I am going to the Father? Quantum entanglement ang pinag-uusapan dito. Two particles can be connected and can instantly affect one another no matter the distance. So, even if Jesus is not physically here, kasi sabi niya, I'm going back to the Father, as long as you are entangled with Him, you can do what He could do and what He did when He was still here. Jesus is connected with His followers. Jesus goes to and gets even more connected with the Father. Jesus' followers get connected to the Father through Jesus, and this means more power. Galatians 2:20. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Get entangled with Jesus. At sabi ni Jesus, and if you ask for anything in my name, I will do it for you. Ito yung observer effect. Choosing a single possibility from a range of possible outcomes. If you ask for anything in my name, I will do it, is similar in quantum physics, saying na, alam ko na lahat ng possible outcomes, ano ba ang gusto mo? And I will guide you to that timeline. At sa pagpapatuloy ng verse, then the Father's glory will be shown through the Son. This is like saying Jesus and the Father are entangled. They function as a pair, and believers can also get entangled with them. The outcome is a big quantum system that is entangled, paired, and everyone works as though they are one. If you ask me for anything in my name, sabi ni Jesus, I will do it. The law rendered the people as sinful, therefore separated from God. So, kung gagamit tayo ng application ng quantum physics, the law disentangled people from God. But Jesus came to pay for the required punishment by the law. Jesus came to save people from the punishment by the law. In fact, Jesus came to save people from the very law. So, Jesus came to destroy the curse of and in the law. Jesus came to fulfill in and by Himself the requirement of the law. Jesus came to fulfill what is loving in the law. Kasi may loving din naman sa law, hindi naman lahat ang loving. Jesus came to be the way for people to become God's children. And let's extend to quantum physics. Jesus came to be the way for people to be entangled with the Father through Him. So get entangled with Jesus. Believe in Jesus. Do a Jesus. Be saved. Be covered by the Spirit of